Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, matataas na kalibre ng armas, pampasabog at tactical gear na recover sa follow-up operation ng Bulacan robbery shootout. 2 high-value targets sa Butuan City arestado, 4.7 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam. Pag-impound ng e-bikes at e-trikes ngayong December 1, iniurong ng LTO sa January 2, 2026. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, nagbunga ang mabilis na follow-up operation ng pulisya matapos ang robbery shooting sa Bustos, Bulacan madaling araw ng November 29 na humantong sa pagkakarecover ng malalakas na armas, pampasabog at tactical gear sa Malabon City. Ayon sa ulat, may mga narinig na putok ng baril ang mga residente sa lugar na agad na nirespondehan ng Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT. Doon nila nakita ang biktima na may tama ng bala sa binti sa Barangay Lisyada bandang 3 a.m. bago tumakas ang mga sospek sakay ng sedan patungong Pandi, Bulacan. Pagsapit ng hapon, nasa kote ng pinagsanib na puwersa ng Bustos Police Station, Bulacan Police Intelligence Unit, RID at Malabon City Police Office ang ilang sospek sa Barangay Panghulo. Inaalam ng mga investigador kung konektado sila sa mas malalaking kriminal o gun running networks. Timbog ang 2 tulak matapos salakayin ng Butuan City Police Office o BCPO ang isang bahay sa Barangay Villa Cananga nitong November 29 Sabado at nasamsam ang mahigit 700 gramo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 4.7 million pesos. Arestado sina alias Jim, 52 ng Esperanza Agusan del Sur at alias Chris, 42 ng Butuan na tinukoy ng pulisya bilang high-value target. Nabawi rin ang isang caliber .45 pistol at mga bala. Pinuri ni BCPO Director Colonel Romel Villamor ang City Drug Enforcement Unit sa mabilis at malinis na operasyon. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga sospek at kakasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sinuspindi muna ng Land Transportation Office o LTO ang pag-impound ng e-bikes at e-trikes sa national highways na sana'y sisimulan ngayong December 1. Inilipat ng ahensya ang mahigpit na pagpapatupad sa January 2, 2026 kasunod ng dagsa ng reklamo mula sa publiko. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, sa ngayon ay information drive muna ang gagawin upang ipaalam sa mga gumagamit ng light electric vehicles o LEV ang mga lugar na bawal at pinapayagan. Pagdating sa January 2, 2026, magsisimula na ang strict enforcement at wala ng extension. Kasama rito ang apprehension para sa mga lalabag sa pagbabawal sa national highway. Giit ng LTO, hindi sila naglalayong manita ng walang basehan, layunin nilang tiyakin ang kaligtasan sa kalsada sa gitna ng tumataas na insidente ng aksidente. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.